Handa ka na bang humarap kay Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayon ay may kinalaman po sa kahantungan ng lahat ng tao. Yun po yung tinatawag nating final judgment. So the final judgment is the last and ultimate proclamation by Jesus Christ of the eternal destinies of all people. This judgment will occur after the millennium and the rebellion that arises at its end. It will be a day of great reckoning where each individual is held accountable for their deeds, either to eternal life or eternal separation from God. The final judgment is a sovereign reminder of God's holiness and justice, but also of His mercy in offering salvation through Jesus Christ. This truth calls believers to live with urgency and responsibility, knowing that our lives have eternal significance. So lahat po tayo mga kapatid ay haharap sa paghahatol, paghukom. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So ito po yung katuroan natin ngayong araw. Number 1, all people must appear before the judgment seat of Christ. Ibig sabihin, walang tao ang hindi haharap sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, madalas ko sinasabi, kahit anong gawin mong pagtatago dito sa mundo, ang dami nating mga sekretong mga kasalanan, lahat ng yun ay mailalantad sa araw ng paghuhukom. Maraming mga korap na namumuno dito sa ating bansa. Siyempre, yung korupsyon, minsan lantaran, pero kadalasan, pataguyan. At nakakalusot sa batas ng tao. Pero tandaan natin, walang kasalanan ang makakalusot sa batas ng Diyos. Walang mabuting gagawin tayo na hindi alam ng Diyos. Wala rin tayong masamang gagawin na hindi alam ng Diyos. Merong mga judges na corrupt. Tanong, sino ang magja-judge sa mga judges na tumatanggap ng suhol? Tandaan natin mga kapatid, merong judge of all judges. Merong hukom sa lahat ng mga hukom. At sabi po rito sa verse natin, we must all appear. Walang exemption. We must all appear before the judgment seat of Christ. Kaya ikaw at ako mga kapatid, wala ni isa man sa atin na nakikinig dito sa devotion natin na ito na hindi haharap sa Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, lahat po ng ginagawa natin right now, ito po ay pagsusulit natin sa ating Diyos. Isa pong comfort ito sa akin. Nako-comfort po ako sa katotohanan na Lord, salamat kasi merong ultimate justice. Kung meron mang injustices dito sa mundo, may mga taong ang dinadanas dito sa mundo ay injustices, hindi nakakakuha ng hustisya, inaabuso, inaapi, hanggang sa kamatayan dumadanas ng pagdurusa at pang-aapi. Pero sa huli, merong ultimate justice. Meron talagang hustisya ang Diyos. Sabi ng Diyos, I will not let the guilty go unpunished. Walang guilty ang makakalusot sa hustisya ng Diyos. Yan po ay comfort sa akin. But at the same time, it's also a warning na wala akong kayang isekreto sa Diyos. Na ako mismo, walang kayang gawin na kasalanan na pwede kong itago sa Diyos. Lahat po yan ay malalahad, malalantad sa araw ng paghukom. So we must all appear before the judgment seat of Christ. Pangalawa po, all people must give an account for everything they have done on earth. Sabi nga po rito sa isang verse na to, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat.
Kahit yung mga binigkas lang natin na hindi natin masyadong pinag-iisipan, no? Siguro yung translation yun dito sa panahon natin ngayon, nagmura ka lang, no? Minura mo lang isang tao or nagsabi ka lang carelessly ng masamang bagay. Pati yun ipagsusulit mo sa Panginoon. Lahat yun. All people must give an account for everything they have done on earth. Lahat ng sinabi. Kahit ultimo sinabi lang, no? Ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Sabi po rito sa 2 Corinthians 5:10 sa verse natin, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad, mabuti man o masama. Lahat yan pagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, merong ang judgment ng Diyos hindi lang para sa masama, pati rin sa mabuti. Kaya pag meron ka namang sinabing mabuti sa iyong kapwa, kinomend mo yung commendable, nagsabi ka ng mga encouraging words sa ating mga kapatiran, pati yan, counted yan sa Judgment Day. Merong karampatang reward yan. May karampatang, dito po ang ginamit ay kabayaran, no? Merong reward yan sa harapan ng Diyos. Now, paano pag Christian ka? Of course, sa mga Kristiyano, wala ng judgment. Wala ng paghahatol na negatibo, na parusa. Pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Bakit? Kasi yung kaparusahan, lahat ng kaparusahan ay nabayaran na. At ang nagbayad po nun ay ang ating Panginoon Jesucristo. So we thank God because someday we will face Jesus Christ. We will face God at the Judgment Day. Pero salamat kasi yung mga kasalanan natin, bayad na lahat. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, all people must choose now whether to live for God or for themselves. Sabi po rito sa Joshua 24:15. Sabi dito, ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So sabi po ito ni Joshua, no, after conquering the promised land. So kinausap niya yung bayan ng Israel, bawat mga pamilya, okay, mag-decide kayo sinong paglilingkuran nyo. And then dito sa uli, ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pero as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord. That is the greatest decision you can ever make para sa iyong pamilya, na kayo isang buong pamilya naglilingkod sa Panginoon. At yung desisyon na gagawin nyo na yan, na paglingkuran ng Panginoon, magpatuloy sa Panginoon, it will last for eternity. Hanggang Judgment Day po yan. At nakakatakot po na gamitin natin yung ating mga buhay para lang sa ating mga sarili, para lang sa sarili nating kalayawan, na malayo sa Panginoong Jesucristo, malayo sa Diyos, and then someday haharap ka sa Panginoong Jesucristo. Nakakatakot po yan. Kaya po, all people, lalo na tayo, must choose now whether to live for God or for themselves. And nawa ang piliin po natin ay gugulin ang ating buhay. Yung mag-asawa sa atin, gugulin niyo yung inyong nalalabing buhay dito sa mundo to worship, to honor, to serve God. Isang buong pamilya kasama ang mga anak to honor, to worship, and to serve God. Now, paano po natin ito apply sa ating mga buhay? Number 1, labor in the Lord daily as eternal investment. Tayo po ay laborer po tayo sa kaharian ng Diyos. Lahat po tayo. So, magpagal po tayo, no? Gamitin natin ang ating mga buhay sa kaharian ng Diyos. Eternal investment po natin yan. 1 Corinthians chapter 15:58, sabi po rito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Lagi daw po nating ibigay yung ating mga sarili, panahon, oras, boses sa paglilingkod sa ating Panginoon. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wala po tayong gagawin na mabuti. Wala po tayong gagawin na paglilingkod na makakalimutan ng Diyos. Kaya po sabi rito sa verse natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat ng yan ipagsusulit natin sa Panginoon, maging mabuti o masama. Again, sabi po sa verse natin, no, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, marami sa atin, no, nasayang na yung bulk of time
yung malaking bahagi ng ating buhay dahil ipinamuhay natin yung buhay natin sa mali. Kung meron man akong pinagsisisihan sa buhay, sana mas nakilala ko si Lord ng mas maaga pa. At sana mas sineryoso ko ang Panginoon ng mas maaga pa. Para yung bulk ng buhay ko, mas nagamit ko pa sa paglilingkod sa Panginoon. I think, marami po sa atin yun din yung wish, no? Sana mas nakilala ko si Lord nung bata-bata pa ako, nung malakas pa ako, na ibigay ko talaga yung buhay ko. Sana maaga pa lang, sineryoso ko na ang Panginoon at binigay ko talaga yung buhay ko sa Kanya. Sapagkat ganun pala yung sinasabi ng banal na kasulatan na wala akong gagawin sa Panginoon na masasayang. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon, araw-araw na ginawa mo para sa Panginoon, lahat ng yun, good investment yun. Eternal investment yun. Kaya sabi po rito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya mga kapatid, labor in the Lord daily as eternal investment. Pangalawa po, love more and hate less as much as you can. Now, mas umibig tayo. Alam niyo po, walang kahit kailan hindi ka magkakamali sa pag-ibig. No? Kasi ang pag-ibig mula sa Diyos at ang Diyos natin ay pag-ibig. Sabi nga po rito sa verse na to, 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Pakinggan po nating mabuti, napakaikling verse lang, no? 2 Corinthians 16:14. Maikling verse pero very powerful. Sabi po rito, do everything in love. So, pwede tayong gumawa ng mga mabuti sa kapwa, pero pwedeng walang pag-ibig, no? Pwede tayong maglingkod sa Panginoon, pero walang pag-ibig. Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin na walang pag-ibig, tapos harap ka sa Diyos, kitang-kita niya yung motibo mo. Kaya po, minsan hindi rin counted yung mga ginagawa natin kasi ginagawa lang natin minsan pakitang tao kasi walang pag-ibig. Pero lahat ng gagawin natin na ang motibo dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, yun yung counted sa harapan ng Diyos. Yun yung maibibilang sa judgment day na mabuti mong ginawa. So, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Yan po ay, let's love more. Mas umibig tayo ng masigit pa kaysa sa pag-ibig natin nitong mga nakaraan, no? Mas mahalin natin yung ating mga asawa, mahalin natin yung ating mga anak, mahalin natin yung mga katrabaho natin, mahalin natin yung mga churchmates natin, mahalin natin yung mga tao sa paligid natin. Let's love more and hate less as much as we can. Now, pangatlo po, live each day in preparation for the judgment day. Pag nabubuhay po tayo, ipinapamuhay natin yung buhay natin para sa Panginoon. In preparation for the judgment day. Para pong yung mga kwento sa akin ng ilang mga mga nakatapos na ng bar exam. Talagang from day 1, nagpe-prepare ka na para sa bar exam. Sa day 1 sa law school. So, tingin ko ganun din sa sa buhay Kristiyano. Since day 1 mo na pagiging Kristiyano mo, nagpe-prepare ka na, someday you will face Jesus Christ. You will see Him face to face. So ngayon pa lang nagpe-prepare ka everyday kasi someday merong matinding pagsusulit. Mas matindi pa sa bar exam, no? Ito yung pinaka-bar exam natin mga Kristiyano, yung haharap ka sa Panginoon, magbibigay sulit ka sa lahat ng ginawa mo. Again, sabi sa verse natin, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Hindi po ito optional. Kailangan. Haharap po talaga tayo. Hindi to pwedeng skip. Walang exemption po rito. So, araw-araw po ay preparation natin sa pagharap sa Panginoong Hesukristo. We have to choose the right decision every day. Now, para po sa ating discussion, how does the reality of the final judgment impact our actions, whether good, bad, or done in secret? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Righteous Judge, thank you for the hope we have in Christ, who took upon Himself the judgment we deserve. Help me live each day with eternity in mind, knowing that every choice and action matters in light of the final judgment. Give me a heart to reach others with the message of salvation, so they too may stand before you, not in condemnation, but in the righteousness of Christ. I pray that you will help me to love more, hate less, and live in light
of eternity. Strengthen me to live a life worthy of your calling, knowing that my labor in the Lord is not in vain. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin, partner natin para sa devotion natin ito, si Brother Gilberto. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Binabati ko rin po ng happy birthday si Sister Arian de Guzman ng Marikina. So kami po lahat ay nakikiselebrate sa iyong kaarawan. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo and special greetings po kay Gemma Villamor and Julie Mendoza. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik dito sa ating daily devotions. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.